Sa lahat po ng tumataan sa buong sanlibutan, mga kapatid at mga kaibigan, saan mang panig ng mundo ka naroon, patuloy na ang Diyos ng pag-ibig ay nagpapahayag sa atin ng isang dakila at banal na pagpati sa ngalan ng ating Panginoong Kristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Ayon sa katuparan ng propesiya na hinula sa bansa ng Pilipinas, dito inatala ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion bilang isang non-profit organization. Ito po, mga kapatid at mga kaibigan, ay hindi kabilang sa alinmang uri ng organisasyon. Hindi rin ito bahagi ng anumang uri ng institusyon o organisasyon na nakatala dito sa bansa ng Pilipinas. Bagkus, ito po ay natatangi, nag-iisa ang bayan ng Panginoong Diyos sapagkat iisa ang Diyos na nagtayo sa iyo at sa akin, sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Amen po! Amen. Kaya dito po sa banal na bundok ng Zion, sa tuwing tayo umawit sa Panginoon, buong buo ang ating kagalakan, buong buo ang katibayan sa ating puso at isipan. Bakit po, mga kapatid at mga kaibigan? Sapagkat ang Diyos mismo sa kanyang kalooban tiniyak sa ating puso at isipan na ang ating pag-aawitan ay kinikilala niya sa kanyang dakong luglukan sa sangkalangitan. Alinsunod po sa iniutos sa atin ng ating Panginoon, ito po'y masusumpungan sa aklat ng Isaiah chapter 34 verse 16. Sinabi po dito, mga kapatid at mga kaibigan, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basangin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mga kailangan ng kaniyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kaniyang Espiritu. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't ang ating pag-aawitan ayon sa mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay, ito po'y hindi hango sa alinmang uri ng aklat na hinusay ng mga magagaling na tao, bagkus ang Panginoon mismo, mga kapatid at mga kaibigan, ang nagtala sa ating puso't isipan ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, alinmang bagay na hindi naaayon sa kautusan o bulong ng mga propeta, ito'y mawawala ng kabuluhan kung ating sasagawa. Sapagkat ang lahat ng mga bagay lamang na nasusulat sa aklat ng buhay, ito ang kalooban ng ating Panginoong Diyos na dapat nating tuparin at ipamuhay habang tayo naglalakbay dito sa sanlibutan. Kanya nga, mga kapatid, nung panahon ni Haring Herodes sa kanyang paghahari, nung siya sa atin niya sa mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan kung saan isisilang ang Misaya, ang ating Panginoong Kristo, hindi ba't ang kautusan din, ang hula rin ng Propeta Mika ang pinagbasihan nila, kaya nila nakita? Ngayon, hindi ba't may hula rin tayong sinusundan na sa pulo ng mga dagat isisilang ang bayan ng ating Panginoong Diyos? Amen ka ba ron, kapatid? Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Gaya ng nasusulat sa kasaysayan, na nang hanapin ng mga pantas na laki buhat sa silanganan ang pagsilang ng Misaya, ano po ang tugon ng mga siniyasat? Pinatawag po ni Haring Herodes ang mga pangulong saserdote at mga eskriba sa bayan at sinabi po sa kanya, at sinabi nila sa kanya sa Matthew chapter 2 verse 5, sa Bethlehem ng Juda, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Yun din po ang pinagbasihan nila sa panahon ng nakalipas, kung gaya't nahayag sa kanila na ang pagsilang ng Panginoong Kristo ay sa Bethlehem. Sa hula po yan ni Propeta Mika, masusumpungan. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, ang pagsilang din po ng banal na bundok ng Zion, ayon din po sa propetang kay Propeta Mika na humula sa pagsilang ng ating Panginoong Kristo. Dito rin po nasumpungan sa aklat ng Mika ang paghahayag ng kalooban ng Panginoong Diyos na sinasabi, ngunit sa mga huling araw ay mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at matataas sa mga burol at mga tao'y paroroon sa Kanya. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't ang ating pag-aawitan, ito po ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, sapagkat kung paanong hinulaan ang mga bagay na naganap sa panahon ng nakalipas, ito rin ang katuparan ng hula na magaganap ngayon sa panahong hinaharap. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't sa ating pag-aawitan, patuloy tayong mga galak, sapagkat sa ating ipinahayag ang isang dakila at banal na katibayan. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy natin ipahayag sa buong mundo, mga kapatid,
Ang Diyos ang umirang ng bayan, nakasakdalan ng kagandahan, at dito siya'y natahan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang inibig na dakong pahingahan. Inilagay niya ang haring pinagsasaligan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sapagkat kagaya ng nabanggit, ang propetang hula sa pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo ang siya ring propeta o isa rin sa mga propeta na nagpahayag ng pagsilang ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Bless the Lord, O my soul. Awitin po natin may buong kagalakan, mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from destructions, who healed all thy diseases, who forgave all thines iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thou art clothed with honor and majesty.
patuloy nating buong kagalakan na itaas ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Great and marvelous are thy works. Patuloy nating awitin, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na hari ng pag-ibig, ng kahabagan, ng awa, patuloy kami, Panginoon, na nagagalak, na patuloy na itaas sa iyo ang aming dakilang pagpupuri at pag-iwalhati sa iyong dakong lugduman sa sangkalamitan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat sa bisa ng propesiya na inilagay mo sa aming puso at isipan, naggalak kami sa pagkatunay na ang lahat ng mga bagay na natutupad sa amin at aming tinutupad ay tunay nga, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban sapagkat pawang nakadala sa aklat ng buhay na kordero. Amen. Salamat, Panginoon. Salamat at patuloy na ang buong sanlibutan ay patuloy mong pinapayapa sa pamamagitan ng iyong katwiran. Kung kaya't patuloy namin idinating sa iyo, Panginoon, na ayon din sa mamagalingin ng iyong kalooban, ay madinig ang iyong tinig na nagbubuhat sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, sapagkat dito'y humirang ka ng iyong mga lingkod upang gamitin mong talisay na kasangkapan upang ipahayag ang dakilang pagpapagturo sa lahat ng mga nananahan sa buong sanlibutan. Amen. Panginoon, ang ministeryo ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon ay patuloy namin itinitiwala sa iyo ang lahat ng aming mga gawain na ayon sa iyong dakilang kalooban. Ikaw ang nagsasalita, ikaw ang nagpapahayag, ikaw ang tatawag, ikaw ang hihirang sa sino mang tao na kalulugdan mong maging bahagi ng iyong dakila at banal na bayan. Amen. Salamat, Panginoon, ang aming buong pagtitiwala ay patuloy namin tinataas sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Isang napakabuti at napakadakilang araw po ang aming pinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Kapatid at kaibigan, sandali lang at pakinggan natin ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo na ipinapahayag sa social media na walang bayan. Ang layunin niya ipangaral sa buong sanlibutan, sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga, ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Mission, layunin, Book of Acts chapter 28 verse 31.
Marahil talagang abalang-abala tayo ngayon sa dumarating na mga kahirapan sa buong sanlibutan. So, ilagak na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta. Ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, yung ating tagapagligtas, ang ibinigay na tanda na paniniwalaan po natin. At lahat ng maniniwala sa ibinigay na tanda sa pangalan ni Jesucristo na magpapatotoo tayo na binuhay siyang mag-uli in the third day, nahayag po yan. Upang tayo'y makatiyak na sa muli niyang pagparituwid at nang tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Unlimited po yung karakter ng ginawa. Nang buhayin siyang mag-uli, pinatunayan ng Panginoon Diyos yan sa buong mundo. Amen po ba? Amen. At walang ibang pangalan sa silong ng mga langit, kundi sa pangalan ni Jesucristo natin, ilalagat yung paniniwala nating lahat. Tayo ang itinayo niyang kaharian na hindi matitinag at hindi magagalaw, na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Naunawaan na po ba natin kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan? Kung saan hihipa ng trompeta? Kung saan hihipa ng pakaka? Joel chapter 2 verse 1. Hipan ninyo ang pakakak sa Sayon. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain. Hipan ninyo ang pakakak sa banal na bundok ng Sayon. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo ay malapit nang dumating. Amen. Naunawaan po ba natin? Nakikita po ba natin sa langit yung maraming tanda at yung maraming nangyayaring kalamidad ngayon na hindi na natin inaasahan? Na kung dadamahin natin parang payapa ang mundo. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Amen. Sa iba't ibang panig ng mga bansa, dumarating ang malalakas na kalamidad, nagugulat na lang tayo. Amen po ba? Sangayon po ba tayo ron? Amen. Naunawaan po ba natin kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan? Hindi kung saan ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Specific po na nakadefine sa Iglesia ng Bundok ng Sayon na may hula ng mga banal na propeta, ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula at sinaksihan at pinatunayan at pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol ng Kordero ang haligi ng kuta ng banal na bundok ng Sayon. Naunawaan po ba natin? Kapatid at kaibigan, sandali lang, unawain natin mabuti upang ito'y paniwalaan natin at bahagi tayo ng magiging kaligtasan na ini-offer ng ating tagapagligtas. Siya yung giver natin Siya yung nagbigay sa atin ng regalo na walang hanggang regalo. Everlasting life, yung regalo ang binigay niya sa atin. Hindi ito material na bagay na iniregalo sa atin na nabubulok at nasisira. Paniniwala ang iniregalo niya sa atin. Amen po ba kayo riyan, mga kapatid at kaibigan? Amen. Mangyayari na ang sino mang maniwala sa Panginoong Jesucristo na mayroong patotoo na paniniwalaan, tayo yung mga tagapagmana ng kanyang pangako. Tayo yung ipinagtangi ng isang araw upang makapagsisi na tayo sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Tayo yung ipinaggayak ng araw ng Sabat. Ang araw ng Sabat ay para sa mga mananampalataya. Tayo ang bayan niya na itinangi, na binigyan ng pamamahinga o pangingilin sa panahon ng kawakasan dahil talagang sa muli niyang pagparito, marami ng kalamidad na mangyayari O ngayon, nalito na buong mundo sa kahirapang dumating. Amen po ba? Dumating ang kapighatian sa buong sanlibutan. Naunawaan po ba natin? Amen. Isa na lang ang pagkakataon natin. Isinuwi buktong na anak na paniniwalaan natin upang tayo'y magbantay at maghintay sa muli niyang pagparito na datdan tayong nabubuhay tayo ng may pananalig at pananampalataya sa hula ng mga banal na propeta. Ang tagapagligtas po ang ibinigay na tanda sa ating lahat na paniniwalaan natin. Liban doon, wala nang ibang pangalan. Sino ho ang nagsikap na nagtayo ng maluwalhating kaharian na ipinakikilala sa sangkalangitan at sa sanglibutan? Sino po ang nagsikap? Tao po ba ang nagsikap? O ang
ang Panginoon Diyos ang nagsikap na magtayo sa ating lahat, sinugi bugtong na anak na paniniwalaan natin. Ano ho ang pangalan ng iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato at papaano natin maunawaan ang pagkakakilanlan ng itinayo sa ibabaw ng bato? Eh lahat ng mga banal na apostol na tinawag ng tagapagligtas natin na si Jesucristo, mga saksi silang nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Ano ho ang pangalan ng kalipunan ng mga mananampalataya na itinayo sa ibabaw ng bato? Ano ang pangalan ng iglesia na banal na bayan ng Panginoong Jesucristo? May patotoo ho. Ang tunay na maluwalhating iglesia na ipinaghanda ng tahanan sa langit, tinawag niya na banal na bayan ng iglesia ng bundok ng Sayon. Nagpapatotoo, saksi sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po ba natin yung tanda na ibinigay na paniniwalaan natin? Kaya tayo binigyan ng tanda talaga marami nang naparito na ginamit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, na ginamit na negosyo ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Maliwanag po ba sa atin? Mga kaibigan, Amen. wala po kayong mararamdaman ka-ipokritohan at wala pong bayan ditong naririnig nyo sa social media. Amen po ba? Amen. Paki-upload natin sa gadget natin yung Bible natin. Ang gamit naming Bible, King James Version Bible. Amen po ba? Paki-write natin yung Iglesia ng Bundok ng Sayon. Paki-edit na natin yung maraming religion. Tingnan nyo kung patutunayan ng banal na kasulatan. Ang Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon po, na bayan ng Diyos na buhay, lahat ng mananampalataya na naniniwala sa pagkabuhay na maguli, na makikilala nyo tunay na dalisay na relihiyon na ipinaganda ng tahanan sa langit, Iglesia ng Bundok po ng Sayon, nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Siya rin po ang magpapatunay dito sa kanyang banal na kasulatan. Ito ho ang timbangan ng ating paniniwala. Ito sukatan ng ating pananampalataya. Ito ang ruler ng ating pananampalataya. Maliwanag po ba? Amen. Nakarecord sa banal na kasulatan, nakarecord sa langit ang Iglesia ng Bundok ng Sayon. Nakarecord sa Security Commission ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Legit. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin, yung bawat magiging kaanib o participant ng Panginoong Jesucristo, followers o believers ng Panginoong Jesucristo na saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay niya magmuli, unlimited po yung katwiran ng patotoo na ginawang halimbawa na paniniwalaan natin. Yan yung pinakatanda ng paniniwala natin, yung pinakasil ng paniniwala natin. Amen po ba? Iniuukit yan sa puso at isinusulat sa isip natin. Hindi nawawali sa labi natin yan at sa mga anak natin at mga apo natin at magiging lahi natin. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan po ba natin sa mga maniniwala sa pagkabuhay na maguli? Ito po yung paniniwala na may gawa. Nahayag sa social media. Boldness. Amen po ba? Amen. Suriin natin yung maraming relihiyon ngayon. Ang bundok ng Sayon po, makikilala nyo, mayroong patotoo na ipinapahayag sa social media na lahat ng may patotoo ang may relasyon sa ating tagapagligtas. Nasa ilalim na tayo ngayon ng kapighatiang lahat. Nakikibaka. Yung mga nagtitiis at nag-iintay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas, nagpapatotoo. Naunawaan po ba natin yung may mga relasyon sa ating tagapagligtas, nagpapatotoo, iginawa tayo ng halimbawa na paniniwalaan na patotoo. Unlimited, everlasting yung patotoong ginawa Naunawaan po ba natin doon sa mga kapatid at kaibigan sa paniniwala, wala pong discrimination ng pag-ibig niya Walang contradiction. Amen po ba? Amen. Hindi ho tayo pinagtatayo ng building para doon tayo maniwala. Kundi makikilala siya ng lahat ng mga tao. Hanggang sa kadakilaan, walang magtuturo sa kanyang kababayan na kilalanin mo ang Panginoon. Makikilala ng sino man ang Panginoong Jesucristo Amen po ba? Makikilala siya ng lahat ng may buhay. Maging sa ilalim ng karagatan, maging sa ilalim ng lupang ating nilalakaran. Makikilala siya ng lahat ng may buhay.
Dahil the only begotten Son, but was ever believed in Him, shall not perish, but have everlasting life. Di po ba sa pangalan ni Yesu Cristo lang natin masusubukan ng kaligtasan, paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Nangyari po yan eh, nagpakita siya sa mga banal na apostol ng Kordero. Binuksan niya ang alaala ng paniniwala ng mga banal na apostol. Kaya nung mangaral sila binasbasan sila sa Mount Galilee, na pinahayo sila sa Mount Galilee, pinahayo sila at mangaral sa lahat ng maraming bansa at bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Naunawaan niyo yung bautismo, pangangaral. Nadidinig niyo yung aral, tinuturo ang patotoo ng ating tagapagligtas, na yung tagapagligtas natin ang tanda na ibinigay na paniniwalaan natin, na sinabi ng ating tagapagligtas na siya ang daan, ang Panginoong Jesucristo ang daan at katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. At yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas sa susi ng ating pananampalataya, Jesus Christ is the key of our faith. Jesus Christ is the way, the truth of our faith. Jesus Christ is the door of heaven of our faith. Amen po ba tayo? Kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Dito lang po sa banal na bundok ng Sayon na pagkikilanlan ng aral ng Panginoong Jesucristo na mayroong patotoo. Naka-define, naka-separate ang kaharian niyang itinayo sa paniniwala. Hindi tayo pinagtatayo ng building. Hindi ho komplikado sa bawat nakakarinig all over the nation and the 7th continent. Ang paniniwala na ginawa niya na halimbawa na tinatatakan yung puso't isip natin at hindi nawawalay sa labi natin yung paniniwala. Amen po ba kayo riyan? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Babasahin ko po sa aklat ng Marcos chapter 4 verse 23. Kung sino man ay may mga pakinig, kung sino man po ay may pandinig, makinig. Unawain natin mabuti ngayon itong naririnig natin sa social media na ipinapahayag na walang bayad yung paniniwalaan natin na katwiran ng ating tagapagligtas na gumawa siya ng isinubo siya upang igawa tayo ng pang-unang utos ng Panginoon Diyos na ito'y si Yesu Cristo. Amen po ba? Amen. Maiibig natin yung kapwa-tao natin. Isishare natin sa social media itong patotoo upang paniwalaan ng sino man. Di na ibahagi natin pag-ibig ng Panginoon Diyos sa buong mundo. Amen po ba kayo riyan? Amen. O di hindi na tayo nag-aral. Naibahagi na natin, na i-share na natin sa social media. At huwag nating panghinayangan yung pag-share natin. Ginagawa natin to sa ating tagapagligtas sa Yesu Cristo. Ito yung pag-ibig sa kapwa-tao. Amen po ba? Amen. Ang hatid ay kaligtasan at kapayapaan at katiyakan ng paniniwala natin bawat isa. Saan ba nang galing yung katiyakan ng paniniwala natin bawat isa? Sa iglesia ng bundok ng Sayon ay pinaghanda ng tahanan sa langit. Meron po bang mapabasang hula na ang banal ng bundok ng Sayon, ang bayan ng Diyos na buhay na pinaghanda ng tahanan sa langit? Puntahan natin sa Joel chapter 3 verse 16, 17. Diyan din po ipapangaral at aangal ng Panginoong Jesucristo. Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Liban doon, wala nang ibang pangalan pa sa mga hula na nakalagay, na nakatala sa langit. Amen po ba? Amen. Makikilala nyo na ngayon yung mga naparito na nagtayo ng reliyon na unrecorded sa heaven. Amen po ba? Ang recorded sa langit, yung maniniwala sa hula ng mga banal na propeta na mayroong patotoo na tanda na pinaniniwalaan. Kung saan naroroon yung ating tagapagligtas, doroon tayong lahat. At ang Panginoon, ang daan, ang Panginoong Jesucristo, ang daan ng paniniwala natin na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Siya ang susi ng paniniwala natin. Amen po ba tayong lahat? Amen. Amen. Siya gumawa ng susi, lahat tayo, ilan man ang tawagin niya sa buong mundo, sa silangan, kanluran, timog at hilaga.
Meron tayong hawak na susi ng pananampalataya na ginawa niya at ibinigay niya sa ating lahat ngayon. Maliwanag po ba sa atin, kapatid at kaibigan? Amen. Talagang dumarating na ang mga tanda sa muli niyang pagparito. Nararamdaman ba natin kahirapan? Buong mundo ang kahirapan. Talagang dito na ang maraming mga tao ngayon. So isa na lang ang ibinibigay sa ating pag-asa, paniniwala. Sangayon po ba kayo ron? Amen. Eh tayong lahat naman babalik sa alabok. Diyan tayo galing sa alabok. Gusto nyo maging katulad ng Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito. Paniwalaan natin na binuhay siya maguli in the third day. Ginawa ng Panginoon Diyos yan pinakilala sa buong mundo. Pagkatapos ginawa ng Panginoon Diyos, pinatunayan sa bugtong na anak. Eh sino tayong tao ngayon para hindi maniwala sa Panginoon Diyos? Tignan natin yung langit. Bakit may langit? Nagsalita ang Panginoon Diyos, kaya nagkalangit Amen po ba? Amen. Bakit may araw? O nagsalita ang Panginoon Diyos, nagkaroon ng araw. Bakit may buwan? Nagsalita ang Panginoon Diyos, nagkaroon ng buwan. O sa kaligtasan, nagsalita siya sa mga banal na propeta. Isinugo yung tanda na paniniwalaan natin, yung buktong na anak. Pinatunayan niya ng buhayin niya maguli sa ikatlong araw. Eto na nagtangi na lang nalalabing araw. Paniniwalaan na natin, naririnig nyo sa social media, magsisi na tayo. Takasan na natin yung walang kabuluhang pamumuhay ng paniniwala na sanlibutan. At huwag tayong magdasa sa mga bagay na nakikita na nabubulok lamang. Mag-ipon na tayo ng kayamanan sa langit. Ipunin na natin yung naririnig natin sa social media na paniniwalaan natin yung pagkabuhay na maguli, yung patotoo. Yan ang madadala natin sa langit na sinabi ng ating tagapagligtas kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Amen po ba kayo? Amen. Bisig pa po ba tayo dyan? Amen po ba? Amen. Ito, walang bayad dito. Titingin kami ng diretsyo ng mukhaan sa inyo. At itong iglesia ng banal na bundok ng Sayon, makikilala nyo sa paniniwala, may tanda ng patotoo na pinaniniwala ang hula ng mga banal na propeta. At nakatala sa langit ang pagpupulong, may pinaniniwalaan sa pagpupulong, bunga sa pagkapanganay ng tagapagligtas. Sino ho ang nagsikap na nagtayo sa ating lahat? Ang Panginoon Diyos po ang nagsikap nagsalita sa mga banal na propeta Ang Panginoong Jesucristo ang isinugo na pinakatanda na paniniwalaan natin. Bakit po nagbigay siya ng tanda na paniniwalaan natin? Marami hong naparito, mga mandarayang mga ngaral. Amen po ba? Amen. Eto, transparent ito sa social media, walang bayad. Ang regalong tatanggapin natin dito na paniniwalaan natin, maghintay tayo at magbantay sa muli niyang pagparito. Kung paparito siya, daramtan tayong nabubuhay tayo na ginaganap natin yung panukalang isinugo niya sa mundo. Saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. O sinabi niya kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Sinabi niya, ang Panginoong Jesucristo ang susi ng paniniwala nating lahat. May kaugnayan tayo, may relasyon tayong lahat. Nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay niya maguli. Ang Panginoong Jesucristo ang tanda na iniyukit sa puso at isinulat sa isip natin. Hindi nawawalay sa labi natin yung patotoo na ginawang halimbawa na nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Siya po ang pintuan sa langit na pinaniwalaan natin. Amen po ba? Gusto nyo makasama sa muli niyang pagparito, mabago tayo sa isang kisap mata. Gigisingin yung mga kapatid natin sa pananampalataya na nakatulog sa pananampalataya. Nakatulog na sila Tayong nakatayo sa pagparito niya. Gusto nyo makasama na babaguhin tayo sa isang kisap mata. Gigisingin yung mga kapatid nating may pananampalataya. Tayo ho ang nalalabi na tinatawag na remnant. Tayo ang nalalabi na tinatawag na inheritance. Tayo ang nakapaloob ngayon sa tribulation. Amen. Na nanggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Ang mga itinatnang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Gusto nyo makasama? Paniwalaan natin ang Panginoong Jesucristo na binuhay siyang maguli. Unlimited character po yan. Hanggang sa muli niyang pagparito.
Lahat ang nakikita natin dito, mga temporaryong bagay sa mundo, masisira, malalantang lang yan, mabubulok. Pero yung salita ng ating tagapagligtas, mananatili po yan, magpakailan-kailan pa man. Sakayon po ba kayo ron? Amen. May susi po ng pananampalataya yung mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Bakit po may binigyan ng susi? Iginawa tayo ng susi ng paniniwala. Ibinili na sa mga banal na apostol ay gagamitin ang pangalan ng tagapagligtas natin at makakaral din yung mga antikristo eh. Kaya lumitaw na ang maraming karumal-dumal, mga kasuklam-suklam, mga sinungaling. Ginamit na komersyo ang banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Naririnig niyo po ba yung kahayagan ng hiwaga doon sa mga tinatawag na mga pinagiging ganap at pinagiging banal na bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas? Nararamdaman niyo ba kapangyarihan o yung armor na naririnig natin na iniuukit na sa puso't isip natin, yung katwiran ng patotoo na hindi nawawalay sa labi natin at sa mga anak natin at magiging lahi natin at angka natin yung patotoo ng paniniwala natin na meron tayong kaugnayan o relasyon sa ating tagapagligtas na nag-iintay at nabubuhay ng may pananampalataya. Amen po ba tayo ron? Amen. Accredited in heaven, Iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ipinaghanda ng tahanan sa langit. Book of Isaiah chapter 4 verse 5. Liban doon, wala na kayong makikita pa sa banal na kasulatan na may pangalan pang nakatala sa langit, kundi the only church, iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang may record sa langit eh. Amen po ba? Amen. Kaya ito yung iglesia ng bundok ng Sayon na maraming namamangha. Bago ata. Hindi na po bago, hindi pa tayo tao eh. Hula na ng mga banal na propeta ang iglesia ng bundok ng Sayon eh. Alin ang bago ngayon? Yung mga nagsilitawan na nagtayo ng mga relihiyon. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung ang sino man ay may mga pakinig na ipakinig ay makinig at sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong napapakinggan. Sa panukat na inyong isusukat ay kayo isusukatin at higit pa sa inyo'y ibibigay. Naunawaan po ba natin yung naririnig nyo na paniniwalaan natin, dito rin tayo susukatin lahat eh. Dito rin tayo titimbangin. Dito rin tayo susukatin sa naririnig nyo pinapangaral sa social media. May hula po yung pinapangaral ng inyong abang lingkod. May hula ng mga banal na propeta na ang ating tagapagligtas ang tanda na paniniwalaan natin dahil marami nang lumitaw na iba't ibang nagtayo ng relihiyon. Hindi na nakaugnay sa hula ng mga banal na propeta. Nakilala niyo nangangaral sa social media, pinapangaral ko yung hula na ginawa ng ating tagapagligtas na ang tagapagligtas ang binhi ng patotoo na paniniwalaan natin. Na sinabi niya na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Gusto niyo makasama sa kinaroroonan ng ating tagapagligtas. Beli na kayo, paniwalaan na natin yung natidinig niyo sa social media dahil ang Panginoong Jesucristo ang gumawa nitong paniniwalaan natin eh. Pinatunayan ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo yung naririnig niyong pinapangaral sa social media. Kaya sabi ni Apostol Pedro sa aklat ng Pedro purihin nawa ang Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo. Isinilang tayo sa isang binhing hindi nasisira. Amen po ba? Amen. Isinilang tayo sa katwiran ng patotoo na hindi nasisira ay mananatili magpakailan-kailan pa man at lahat ng mga bagay ay masisira at maglalaho. Ngunit ang binhing hindi nasisira na katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas iniuukit sa puso at isinusulat sa isip natin at hindi nawawalay sa labi natin. Hayang sa social media ay pananampalataya nating lahat. Hayag na may relasyon lahat yung mga itinagdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan Unlimited yung katwiran ng ating tagapagligtas na nahahayag sa social media. Amen po ba? Amen. Yan yung naririnig yung pinapahayag sa social media na walang bayan. Kaya unawain natin mabuti. Dahil sa napakaraming nangangaral ngayon, nakaseparate, nakadefine po at makikilala nyo ang dalisay na relihiyon, ang babaeng bao, ang katipan ng ating tagapagligtas na dito itinulad ang kaharian ng Panginoong Jesucristo. Nakarecord sa langit, may kaugnayan.
merong relasyon sa ating tagapagligtas yung nangangaral, nagpapatotoo dun sa ating tagapagligtas. Naunawaan natin, ibinigay sa akin yung pag-aari ng karunungan ng ating tagapagligtas na inihahayag ko yung patotoo sa social media na walang bayan. Pakikinabangan ng sino mang makakarinig na tatawagin at pipiliin ng Panginoong Jesucristo at imumulat sa paniniwala, magpapatotoo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Lantad na lantad sa social media. Amen po ba? Alam nyo, naninibugo ang Panginoong Jesucristo matagal ng panahon 1,000 years ago na eh. Ang daming lumitaw ng mga sinungaling ngayon. Nagsinitawan na ngayon ng mga kasuklam-suklam eh. Lumitaw na ngayon ng mga bulaang mangangal. Sangayon po ba tayo ron? Amen. Alam nyo, buong tapang na ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan eh. Para sa kaligtasan ng marami ito eh. Bakit po? Sinira ng maraming lumitaw na mga antikristo ang banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Naririnig niyo po ba? Amen. Sa naririnig nating lahat, magsuri tayong lahat ngayon. Panahon na ng pag-evaluate ng katotohanan sa social media. Ang kaligtasan hindi madali eh. Hindi madaling pumasok sa pintuang makipot. Mahiwaga ang paghahayag ng katotohanan. Amen po ba? At ang pagkakakilanlan natin sa iglesia ng bundok ng Zion, ito ho yung mga nirarapture na mga tinatawag at pinipili at na itinayo na isang matibay at matatag na kaharian na hindi matitinag at hindi magagalaw na magniningning sa kaluwalhatian eh. Sino ho ang magpapakilala? Sino gumawa ng sikap sa bundok ng Zion? Ang Panginoong Jesucristo ho eh, lahat ng mananalig sa Panginoong Jesucristo merong patotoong ibinigay na tanda na paniniwalaan eh. Dahil napakaraming lumitaw ng mga mandarayang makangaral ngayon. Naramdaman mo ba natin yung karunungan, yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta? Ginagawang kapakinabangan yung mga tao ngayon eh. Eto ho, lantaran tayo sa social media ngayon, buong tapang, na ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa social media na walang bayan. Ang may pandinig, makinig mabuti at unawain nating mabuti. Kung gusto nyo puntahan sa channel ng Banal na Bundok ng Zion sa YouTube, Facebook. nakagugil po ito, ang Bundok ng Zion, ang minamahal na lungsod ng Panginoong Jesucristo na nakatala sa langit. Pwede bang gamitin lungsod ng Panginoon yung mga bundok na nakikita natin? O tayong tao ang hinirang dito at pinili at tinawag? Ang kinahabag ang bawat isa, ang kinaawa ang bawat isa ang tutupad ng panukala upang maging bahagi tayo ng kanyang matibay at matatag na kaharian na ipinaganda niya ng tahanan sa langit. Sino nagseli ng paniniwala sa ating lahat? Sino gumawa ng halimbawa na paniniwalaan nating lahat upang magkaroon tayo ng kaugnayan at relasyon lahat? Upang meron tayong katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito na datnan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Naglalakbay tayo ng may pananampalataya at alam natin yung direksyon na kung saan naroon yung ating tagapagligtas, eh doon tayong lahat. And you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? Kapatid at kaibigan, paunlakan mo ang imbitasyon ng ating tagapagligtas. Dahil hindi kayang tularan ito ng ginto, ng ruby, ng anumang mga bagay na nakikita natin sa mundo. Kung gusto natin ng kaligtasan, pagsikapan natin ito yung pagsikapan natin unawain yung naririnig nyo sa social media. Amen po ba? Amen. Buong tapang na ipinapahayag ito sa social media. Ang Diyos ay pag-ibig. Walang itinatangi. Any organization, iniimbitahan niya tayong lahat ngayon. Bakit po? Nagtangi na siya ng last days para sa kanyang banal na bayan na paniwalaan na natin yung hula ng mga banal na propeta. Magsisi na tayo. Ito na yung panahon ng pagsisisi. Huwag na tayo magnasa sa mga temporaryong bagay dahil talagang dumarating ang mga sakuna, ang mga kalamidad na hindi na natin maunawaan kung biglang dumarating ang mga kalamidad. Napakaganda ng sikat ng araw, payapa ang mundo, pero dumarating na bigla ang mga kalamidad na unexpected. Nagugulat na lang po tayo. Eto, nadidinig nyo na yung salvation. Naririnig na natin yung
obedience of faith, yung acceptance, yung deliverance. Naririnig na po natin, wala pong bayad dito. Isa lang naman po yung kaharian na panggagalingan ng kahayagan ng walang hanggang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos na ipinapangaral sa social media na walang bayad Iglesia ng bundok ng Zion ang pinaganda ng tahanan sa langit. Meron akong hula. Isaiah chapter 4 verse 5. Yan po ang bayan ng Panginoon Diyos. Pinili niya yan. Tinawag niya yan. Sino ho ang nagsikap na nagtayo? Ang Panginoon Diyos. Lahat ng nananalig sa bugtong na anak na saksi sa pagkabuhay na maguli. Siya gumawa ng sikap. Tao ho ba? Di ba kilala niyo yung mula ang relihiyon ngayon, yung mga itinayo ng tao. Kung ano-ano na lang ang pangalan ng ministry. Ang banal na bundok ng Zion, makikilala natin, may tanda na pinaniniwalaan. Who is the greatest commandment of God? Naunawaan ba natin yung napakadakilang utos na paniniwalaan natin? Ang pangunang utos po ng Panginoon Diyos, yung bugtong na anak na binuhay na mag-uli. Amen po ba? Amen. Pinatunayan sa buong mundo yan. Book of Acts chapter 17 verse 31. Tingnan niyo ho doon. Pakibasa ho natin. Para tayo masatisfied. Lahat ng maniniwala sa ating tagapagligtas na nagpapatotoo, may relasyon lahat. Dahil siya nagtatakat ng ukit sa puso at isip natin at isinulat sa isip natin na hindi nawawalay sa labi natin yung patotoo. Sino ho ang selyo sa atin? Ang Panginoong Jesucristo. Hindi ho tao nagselyo sa atin. Espiritu, tagapagligtas natin. Nagpakita pa nga siya sa mga banal na apostol para mabuksan ang unawa ng mga banal na apostol Amen po ba? Amen. O tinawag tayong banal na bayan na pinaganda ng tahanan sa langit. Kapatid at kaibigan, siya ang nagbubukas ng diwa ng unawa natin. Siya ang nagbubukas ng alaala sa atin. Siya ang nagbubukas ng gunitan ng paniniwala natin na may patotoo tayong pinaniniwalaan. Gusto mo maging tagalangit, kapatid at kaibigan? Maging matapang tayo ngayon. Alam niyo, kaligtasan sa matatapang Sa mga duwag, may nakalaan din, impyerno. Alam niyo yung bundok ng Zion, nakikilala niyo Nasa last days. That is tribulation. Kapigatian. Hindi naman pagandahan ang itsura dito sa paglilingkod sa Panginoong Jesucristo Kundi yung puso natin talagang pinalalambot niya yung puso natin ginagawa niya, vessel yung puso natin bawat isa Amen po ba tayo ron? Amen. Naunawaan natin yun, naririnig nyo yung pinapahayag sa social media. Kaya lahat ng nagtayo ng relihiyon susukatin pa tayong lahat sa paniniwala, titimpakin pa tayong lahat sa paniniwala. Kaya kung ano yung naririnig natin ang tamang pakinggan diyan din tayo susukatin. Paano kung walang patotoo yung narinig niya na pinaniniwalaan natin? Di pagparito ng Panginoon Jesucristo matitimbang pala tayo at hindi natin pinaniwalaan yung ating tagapagligtas. Amen po ba? O hindi nakagagala doon sa mga iniimbitahan ng tagapagligtas na tumalima tayo at naniwala tayo sa pagkabuhay niya maguli, hindi na tayo susukatin. Pag tinimbang tayo sakto tayo sa timbang. Bakit po sakto tayo sa timbang? May hula tayo ng mga banal na propeta. Meron tayong patotoo at pagpapatunay ng mga banal na apostol na pinangaral ng mga banal na apostol ang patotoo. Nasaksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Basahin natin yung aklat ng Gawa nung nangaral si Apostol Pedro, doktrinado at butismonado yung mga nakarinig ng patotoo na ipinangaral ni Apostol Pedro, libo-libo po yung naniwala sa patotoo. Nangyari patotoo, ginawa ng Panginoon Diyos yung patotoo. Ngayon, unawain natin mabuti, sino tayo ngayon bilang tao? Kung hindi natin paniniwalaan yung ipinakilala sa buong mundo, ang tagapagligtas ng buhayin niya maguli in the third day. Wala na tayong iniintay. So ano pa pag-asa natin ngayon?
Ito yung pag-asa, paniwalaan natin ang buktong na anak na binuhay na maguli in the third day. Amen po ba? Kaya nga magsuri tayong lahat doon sa naririnig yung mga makakaral. Ito, evaluation oh. Ang kaligtasan po, may patotoong pinaniniwalaan Sabi nga nung ating tagapagligtas ako ang daan at katotohanan at buhay. Walang makararating sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Sabi ng ating tagapagligtas. Kaya yung mga nagtuturong, puro sa Ama dumidiretso O hindi binaypas natin ng Panginoong Jesucristo. Alam makakarating sa Ama kundi dadaan doon sa tagapamagitan. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon, eto na. Yung lahat ng gumaganap ng patotoo, eto na ho ang kahatulang dumarating sa buong sanlibutan. Yung mga tinawag na nasa ilalim ng tribulation. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang wala pati ng nasa kanya ay aalisin pa sa kanya. Amen po ba? Ayan. Yung merong karunungan, yung may pananampalataya, daragdagan pa ng paniniwala upang managana at masatisfied po tayo sa paghihintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Ginamit niyang negosyo to at komersyo, yung banal na kasulatan sa hindi pagkaunawa, mananagot tayo sa Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito punta ng punta sa maraming mga bansa. Ginagamit yung mga lugar na pinangyarihan ng kasaysayang natala sa banal na kasulatan. Eto ngayon, dinadidinig natin ngayon pinapahayag sa social media, dito tayo susukatin lahat. Kapag hindi natin ito pinaniwalaan, tumatawag at nagsalita ang Panginoong Jesucristo. Kapag ito'y binaliwala natin at hindi natin ito dininig at pinaniwalaan, mananagot tayo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Amen. Tumatawag na Panginoong Jesucristo, nag-iimbita na siya ngayon. Bakit niya tayo iniimbitahan? Nagtangi na siya ng last days para mamahinga na tayo at magsisi at tumakas sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen. Andan sa channel ng YouTube ang Iglesia ng Bundok ng Zion. May channel po dyan, may studio ang Bundok ng Zion. Sa Panginoong Jesucristo yan. Amen po ba? Amen. Amen. Tao rin akong katulad nyo, mga kapatid at kaibigan. Nanawaan po ba natin yung naririnig natin sa social media? Yung mass celebration. May patotoong pinaniniwalaan. Eto, yung bunga sa pagkapanganay. Nagpupulong, may pinaniniwalaan patotoo sa pagpupulong. Pwede ba tayong magpulong o gumanap na wala tayong paniniwalaan? May ginawa yung ating tagapagligtas na paniniwalaan na iahayag natin sa social media. Saan nang galing yung nangangaral na may inihahayag? Yung nangangaral, may inihahayag na ginawa ng ating tagapagligtas yung ipinapahayag sa social media na nahayag doon sa nangangaral yung patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng nagtayo ng relihiyon sa kompetisyong relihiyon nakaseparate at nakadefine ng Iglesia ng Bundok ng Zion na iginawa ng tanda ng patotoo ng ating tagapagligtas yung itatayo na mga ngaral ng kanyang walang hanggang kabutihan at kagandahang loob upang huwag mapahamak at mabulok ang sino man Amen po ba? Naunawaan natin yung talinghaga, ito yung hasi, ito yung asin, ito yung binhi na inihahasik na pagka natanim sa puso natin mabubuhay at lalago yan. Siya tumatawag, siya nagbubukas ng diwa ng pananampalataya natin. Amen po ba kayo? Amen. Nakilala niyo po ba yung tagapagligtas natin na espiritu, walang laman, walang mga buto? Kaya saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli Ang Panginoong Jesucristo po ang binhi ng patotoo na inihahasik sa buong sanlibutan, sa silangan, kanluran, timog at hilaga, sa 7 kontinente. Everlasting revelation. Amen po ba? Amen. Ano sabi sa Marcos chapter 4 verse 26? At sinabi niya, ganyan ang kaharian ng Diyos na gaya ng isang taong naggasik ng binhi sa lupa. Tignan nyo, yung nangangaral, tinawag para magasik ng binhi sa lupa. Ang Panginoong Jesucristo ang binhi. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin, mga kapatid at mga kaibigan, doon sa mga listeners ng Panginoong Jesucristo, yung magiging partakers ng Panginoong Jesucristo?
Makinig tayong mabuti, mga kapatid, na talagang masama na takbo ng panahon at mapanganib na ang talagang panahon ng kawakasan. Huwag yung kung kailan may dumarating na mga kalamidad na malalakas, tsaka tayo nagpapakitang makadiyos. Amen. Amen po ba? Amen. Ginigising tayo, natural lang na makaramdam tayo ng sakit ngayon. Dahil matagal lang nanibugo ang ating tagapagligtas sa atin eh. Kung saan tayo napupuntan, paniniwala. Ito na yung pagbabalik ng kapurihan at kadakilaan at karangalan at kaluwalhatian at pagmamahal sa Panginoong Jesucristo. Kung tunay yung mga iniibig natin ng Panginoong Jesucristo, tatalima tayo sa utos eh. Kikilalanin natin ng Panginoong Jesucristo na saksi tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Yan nangyari ho yan. Hindi natin matatakpan yan. Mahahayag sa social media yan. Mahahayag na maliwanag na gaya ng sikat ng araw ang testimony sa social media. Kaya ang kaharian ng Panginoong Jesucristo, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na bunga sa pagkapanganay na pinisan niya, inassembly niya, may patotoo na pinaniniwalaan, may mga relasyon, yung mga nagpupulong ng araw ng Sabat, nangingilin, nagsisisi, tumataka sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan, nananatiling tapat sa hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Amen. Nakikipagbaka sa buong sanlibutan. Alalahanin natin na alipin na ni Satanas ang buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Gusto nyo ho bang maunawaan na talagang ang Panginoong Jesucristo ang binhi na inihahasik sa sanlibutan? Andito po, oh. Matthew chapter 13. Babasahin ko po sa inyo para mamula tayong lagi sa katotohanan. At siya sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Amen po ba? Amen. O naghasik din si Satanas ng masamang binhi. O eto, kaya competition eh. Inihahasik ni katwiran ng anak ng tao. Yan ho yung binhi ng anak ng tao. Yung katwiran ng patotoo na paniniwalaan natin na meron tayong kaugnayan sa anak ng tao. May relasyon tayo sa anak ng tao. Pinaniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta dahil ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. O alin ho yung tabernakulo na nasa mga tao? At tatawagin ng Panginoon Diyos na yung gumaganap ng tabernakulo bayan niya. Sangayon po ba kayo ron? Amen. At eto, nakita ni Apostol Juan yung dating lupa at langit. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Yung dating lupa at langit nawala eh. Pero nakita niya yung bagong langit at bagong lupa. Ano ho pangalan ng bagong langit at bagong lupa ng Panginoon Jesucristo? Lahat ng iniimbitahan na naniniwala sa pagkabuhay na maguli, tayo lupain niya, tayo ulit itong promise niya. Recorded in heaven, iglesia ng bundok ng Sayon. Pero yung dating lupain, naparam. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at siya'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. Amen. Naunawaan niyo po yung ipinakita na kay Apostol Juan yung mga mangyayari ngayon sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila. At siya'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. Ano ang pangalan ng bayan ng Diyos na narinig ni Apostol Juan ang malakas na tinig na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao? Di ba yung nagpapatotoo? Yung mga tinawag na inimbitahan
sa huling panahon, ang tabernakulo ng patotoo nasa mga tao. Ano ho ang pangalan ng mga tao na tumutupad ng tabernakulo ng patotoo na narinig ni Apostol Juan ng tinig sa luklukan na nagsasabi na ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. At lahat ng mga tumutupad na inimbitahan ng Panginoong Kristo na paniwalaan ang hula ng mga banal na propeta na tanda ng ating pananampalataya. Seal! Yan yung selyo ng ating pananampalataya. Tayo ang bayan niya. Yan yung nadinig ni Apostol Juan. Narinig niya sa luklukan ang isang tinig na nagsasabi na ang tabernakulo ng Diyos nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at siya'y magiging mga bayan niya at ang Diyos. At ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. Ano ang pangalan? Nung may hula ng banal na bayan ng Panginoon na mayroong patotoo at may relasyon sa Panginoong Kristo na tinawag na bayan ng Diyos. At Diyos natin, ang isang Diyos na tunay, ang Panginoong Kristo na nagpapatotoo tayo. May relasyon lahat yung iniimbitahan sa panahon ng kawakasan na tinatawag ng magsisit, mamahinga na at mangiling na. Ipinaghanda ng natatanging araw ngayon, araw ng Sabat, para sa mga mananampalataya. Nagdiriwang na bunga sa pagkapanganay, pinagiging ganap sa paniniwala, pinasakdal, pinagiging perfected sa paniniwala na mga saksi sa pagkabuhay na maguli na may tatak ng binhi ng patotoo ng kordero, ang mga nagpupulong na bunga sa pagkapanganay na pinaghanda ng tahanan sa langit na nag-iimbita ngayon ng Panginoong Kristo. Magsiparito kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigat ang lupa. Pasanin ninyo ang aming pamato at mag-aral kayo sa akin. Amen po ba? Amen. Tama naman natin yung invitation sa atin. Sabi, mag-aral tayo sa Kanya eh. Kasi matagal na tayong alipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala eh. Naunawaan po ba natin, ang iglesia ng bundok ng Sayon, mayroong tinutupad na tabernakulo ng patotoo. Amen po ba? Amen. Darako ako rito ngayon sa Revelation chapter 7. Talagang pikpik, siksik, liglig, umaapaw sa karunungan, sa kaalaman, sa pagkaunawa, ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Amen po ba tayo riyan? Mga Amen. kapatid at kaibigan, sandali lang na ito'y pakikinggan natin napakatagal nga ng oras para sa atin pagka ang sarili natin hanap buhay. Amen po ba? Amen. Well, ito, in short hour, magbubunga tayo ng kaalaman at karunungan sa naririnig natin Evaluate natin yung mga lahat ng nangangaral sa social media. Isa lang ho ang minamahal na lungsod ng Panginoong Kristo, yung umaalala at gumaganap ng patotoo na saksi sa pagkabuhay niya maguli. May mga relasyon sa Panginoong Kristo Iginawa tayo ng walang hanggang karakter na paniniwalaan na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Di ho ba ang Panginoong Kristo ang gumawa ng tanda na paniniwalaan natin upang kung saan siya naroon, doon tayong lahat? Merong katiyakan yung mga gumaganap na naniniwala na binigyan ng freedom yung mga naglalakbay ng may pananampalataya. Amen po ba tayo ron? Amen. Kapatid at kaibigan, gusto mong makasama sa muli niyang pagparito na datnan tayong nabubuhay ng may pananampalataya. Yan yung shield of our faith in the name of Jesus in the name of Jesus in the resurrection Amen po ba? Amen. Merong pag-asa yung mga watchman servant May pag-asa yung mga strangers, yung mga refugees. Nakikipamayan lang tayo dito sa sanlibutan. Huwag natin ipunin yung mga bagay na nakikita natin na nasisira at hindi natin mababaon sa langit yan. Ang ipunin natin yung kayamanan na mababaon natin sa langit, paniniwala. Ang Panginoong Kristo po ang paniwalaan natin, libat doon, wala namang isinugong ibang pangalan Kaya ang iglesia ng bundok ng Sayo, nakaseparate, nakadefine po, recorded sa langit. Recorded sa Security Commission, legit. Recorded sa Holy Bible. Titimbangin tayo ng Panginoong Kristo sa pananampalataya. Sakto tayo sa timbang. May hula tayo ng mga banal na propeta. May patotoo ng mga banal na apostol na pinaniwalaan tayo, pinahayag sa social media, pinahayag ang katotohanan na walang bayan.
ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin. Pinaniwalaan natin yung mediator natin na kung saan siya naroon, doroon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Ang buhay na walang hanggan, may susi ng pananampalataya na ginawa ang tagapagligtas na kung saan siya naroon, doroon tayong lahat Dito nyo lang mauunawaan at makikilala ang kalagayan ng paniniwala sa banal na bundok ng Sayon na nakaseparate in heaven. Amen po ba? Pero ito yung kalayaan natin, nasa mundo tayo, naglalakbay tayo, nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Hindi komplikado sa mga iba't ibang mga lumitaw dito, mga antikristong nangangaral. Amen po ba? Amen. At non-profit organization, walang kinauugnayan alinmang organisasyon ng mga sinful churches, kundi nakaugnay tayo sa ating tagapagligtas. Siya ang foundation ng ating pananampalataya. Jesus Christ is the greatest foundation of our faith. Jesus Christ is the greatest author of our faith. Sa Kanya tayo nakarelated. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. O pwede ba tayo ma-related doon sa mga hindi naman sila ang nag-sacrifice on the cross? Di ba ang Panginoong Jesucristo ang nag-sacrifice, ang nagbata ng lahat ng pagdurusa, ng everlasting character na paniniwalaan natin na maghihintay tayo sa muli niyang pagparito na daratnan tayong living by faith, walk by faith. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung mga bulaang nangangaral, tinatakpan, sinisira yung covenant ng Panginoong Jesucristo. Ang iglesia ng bundok ng Sayon, hayag na hayag sa social media ang kabutihan at walang hanggang kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin na magpapatotoo tayo na binuhay siya in the third day. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin sa lahat na magiging participant ng Panginoong Jesucristo na maghihintay sa muli niyang pagparito? Naunawaan po ba natin kung paano natin bigyan ng kagalakan ng Panginoon Diyos? Naunawaan po ba natin kung paano natin bigyan ng nakalulugod na hain? Tuparin natin yung panukala, nasaksi tayo at nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Sabi niya na kumahayag na sa salapaap, lahat ng nananatili sa pagkabuhay na maguli, kumahayag na sa salapaap, mahayag na rin tayo nakatulad ng ating tagapagligtas. Gusto niyo matiyak? Romans chapter 8 verse 29 up to 30. 1 John chapter 4 verse 17. Tayong mga nalalabing remnant na tagapagmana ng kanyang pangako na sa muli niyang pagparito, hindi tayo mapapahiyang lahat. Bakit po? Sinabi niya, paniwalaan natin. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Eh lahat ng mga nagtayo na hindi naman pinagtayo ng Panginoon, malalantapang lahat yan Kaya nga competition, kaya nga digmaang spiritual nato Amen po ba? Matutupad lang lahat yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propete. Ang gumaganap ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli, nakalulugod na hain sa Panginoon Diyos Amen po ba? Kung isinugo man tayong totoong isinugo, bilang sa harap nyo isinugo, may pinapahayag ko'y ginawa nung nagsugo sa akin. Amen. Amen po ba? Nagpapatotoo po ako doon sa nagsugo sa akin, na saksi ko sa pagkabuhay niya maguli. Nagbabalik ako ng maraming kadakilaan at karangalan. Nakatulad ng mga banal na apostol na pinaghiyawan sa social media, na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Gayong ko rin pinaniniwalaan at pinaghihiyawan ko sa buong sanlibutan ang testimony na saksi ko sa pagkabuhay na maguli ng isang Diyos na tunay ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Mapalad ang bansang Pilipinas ang perlas ng silanganan, natupad ang hula ni Propeta Isaiah sa pulo ng mga dagat. Luluwalhatiin ang Diyos ng ating mga ninunong. Ang Diyos ng ating ninunong si Amang Abraham, si Isaac at si Jacob. Tayo ang gaya ng mga bituing sa langit na ibinigay sa kanyang pangako na tayo ang mga nalalabi na gaya ng mga bituin sa langit na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi sa 7:14 ng Revelation na pinakita kay Apostol Juan
At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y nanggaling sa malaking kapigatian at nangaghugas ng kanilang mga damit na pinaputi sa dugo ng kordero. Yung pala mga iniimbitahan nililinis yung maruming lakad ng paniniwala. Amen po ba? Nanggaling sa malaking kapigatian. Gusto niyong laitin? Gusto niyong hamakin? Gusto niyong pagtawanan? Ang kaligtasan, may pinagtitiisan po, mga kapatid at kaibigan, nanggagaling sa tribulation, yung tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Mga nilinis ng dugo ng kordero, pinaputi yung lakad ng paniniwala natin, pinagiging banal tayo, pinagiging ganap tayo. Amen po ba? Amen. Sinabi ng Panginoon kay Apostol Juan ito, sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y nanggaling sa malaking kapigatian na naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ng dugo ng kordero. Hindi po yung damit na nakikita nyo nakasuot sa akin ng hinugasan at nilaban, ha? Yung paniniwala natin na nasa ilalim tayo ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan, ang hinugasan ng dugo ng kordero dito, pinagiging ganap, pinagiging banal tayo, pinagiging perfected tayo rito sa paniniwala ng kordero. Amen po ba? Nakasuot ng armor of God, nakasuot ng baluti ng kaligtasan, may helmet ng karunungan ng tagapagligtas, may bracelet na pananggal sa suligi ng kasamaan ng mga mandarayang mga aral, nakabigkis ng katwiran ng patotoo, nakapangyapat ng ebanghelyo, may tabak na magkabinay talim, may salita ng Panginoon Diyos, may hula ng mga banal na propeta na panlaban sa mga suliki ng masasamang mga maral. Amen po ba? Amen. Nanawaan po ba natin? Yung mga mananampalataya, may panlaban tayo sa suligi ng mga masasamang mandarayang mga ngaral. May salita ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. May patotoo ng mga banal na apostol. Kaya tayo nakikipagdigmaan Digmaang spiritual na to, kompetisyon na to. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Kung saan naroon yung tagapagligtas natin, mararating natin. Siya nagsabi sa atin na binaliwalaan natin Kung saan siya doon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Ang pagliligtas ay ang pagliligtas ay sumaaning Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay nakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng apat na nilalang ng buhay at sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nagsisamba sa Diyos na nagsasabi, siya nawa, pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan nawa ang sumaaning Diyos magpakailanman. Siya nawa. At sumagot ang isa sa matanda na nagsabi sa akin, ang mga ito na nadaramitan ng mga mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. Naunawaan po ba natin yung pangangaral nationwide, worldwide, sa silangan, kanluran, timog at hilaga? Diyan manggagaling ang mga pinagiging ganap at pinagiging sakdal sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ang pangangaral nationwide, worldwide. Naunawaan po ba natin, bukas na ang aklat ng buhay na kordero sa banal na bundok ng Sayon. Merong nagte-testimony. At yung nangangaral ng patotoo bibigyan pa ng maraming karunungan ng Panginoong Jesucristo upang mahayag sa social media at talagang magkalanta na ang mga naparitong ng daraya at nagliligaw sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung the Great Tribulation? Eto na Naunawaan natin yung maluwalhating iglesia. Nasa kapigatian. Hindi sa magandang, nakikita nyo, inilagay ang kaharian Katawa-tawa lang yung inilagay na kaharian na tagapagmana ng buhay na walang hanggang sa langit Nalalaman ng mga nabubuhay ng may pananampalataya na may pag-aari sa langit yung nabubuhay ng may pananampalataya dito sa sanlibutan Amen po ba?
Amen. Naunawaan po ba natin, sino po ang nagsikap na nagtayo ng iglesia sa ibabaw ng bato? Naunawaan niyo paniniwala ni Apostol Pedro. Saksi si Apostol Pedro sa pagkabuhay na magulia. Amen po ba? Amen. Alam niyo, mananagot yung mga nagsipagtayo na ginamit lang ito sa kalakal eh. That is true. Nakakagulat po ba? Mga kapatid at kaibigan, huwag na kayong magulat. Sampalatayanan na natin yung naririnig nyo sa social media na pinapahayag ang walang hanggang kagandahan at kabutihan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin upang makatiyak tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan ng ating mga pamilya at ng mga anak natin at mga apo natin. Palakihin na natin sa daanang patotoo yung mga anak natin at apo natin. Amen po ba? Amen. So maiksi na lang ang nalalabing panahon. Kaya napakapanganib na ng panahon ng kawakasan. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Amen. Naunawaan na po natin yung tabernakulo, yung panukala ng Panginoon Diyos. Paniniwalaan natin yung buktong na anak. Magpapatotoo tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Tutularan natin yung 12 apostol ng Kordero, ang haligi ng kuta ng banal na bundok ng Sayon. Ang Panginoon Diyos Ama nga po, pinatunayan ng buktong na anak ng buhayin maguli. Isipin nga po natin, bulay-bulayin natin bilang tao. Alam kong gusto din natin maligtas lahat eh. Kaya huwag natin ipilit yung sarili natin kaalaman. Amen po ba? Masdan natin langit. Masdan natin yung dagat, yung ilog, yung bituin, yung mga puno, yung hayop. Sa pamamagitan ng salita, nilikha ng Panginoon yan. At sa pamamagitan din ng salita, nagsalita siya sa huling panahon. Sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Gets po natin? Amen. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na binuhay na maguli. Amen po ba? Upang huwag tayo nagpapanik pag may dumadating na kalamidad. Alam niyo yung nalilito, alam niyo yung natatakot, alam niyo yung nagpapanik. Ito na yung pag-asa, paniwalaan na po natin ngayon. Para nun makasil na yung takot natin, makasil na yung panic natin, makasil na yung pag-aalala natin. Alam mo, hindi malilip yung regalong ibibigay sa atin pagparito ng ating tagapagligtas eh. Amen po ba? Amen. Alam niyo kung saan nalulugod ang Panginoon Diyos? Yung gumaganap ng hula ng mga banal na propeta na mayroong patotoo ng Panginoong Jesucristo. Yan po yung panukala na nahahayag sa social media. Yan yung mabangong hain at samyo. Yan ang handog na nakalulugod sa Panginoon Diyos. Lahat ng nagpapatotoo sa bugtong na anak, tayo ang mabangong hain at handog sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo ang nagbabalik ng maraming patotoo sa ating Panginoon Diyos. Siya gumawa ng patotoo pagkatapos hindi natin iahayag sa social media. Alalahanin natin, kisap mata lang ang buhay ng tao ngayon. Amen po ba? Ito yung napakadakilang destination natin bilang tao. Ipaghiyawan natin to sa social media in the 7th continent. Jesus Christ is the greatest commandment of God. May testimony tayong tanda na paniniwalaan na ginawa ng ating tagapagligtas. Naunawaan nyo yung isinugo? Ipinangangaral ko yung ginawa nung nagsugo sa akin. Nagpapatotoo yung isinugo sa social media. Saksi sa pagkabuhay na maguli nung nagsugo. Ibinabalik ko yung kapangyarihan at karangalan at kalawalatian at kadakilaan nung nagsugo sa akin. Ipinaghihiyawan ko sa social media yung the greatest commandment. Ang Panginoong Jesucristo po ang pangunang utos ng Diyos Ama sa langit. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang kagilagilalas na kababalaghan na pinatunayan sa 7 kontinente, sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Yan po yung katwiran ng Panginoon Diyos na unlimited, everlasting, righteous. Amen. Amen po ba? Amen. Kung gusto mo maging mabuti sa paningin ng Panginoon Diyos, dinggin natin itong naririnig natin sa social media upang makapagsisit, matakasan na natin
yung mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya nga, yung kaharian pinaghanda ng tahanan sa langit na bunga sa pagkapanganay, umaawit na ng mga bagong awitin eh. Amen po ba? Amen. Saan? Umaawit na ng mga bagong awitin. Alam niyo ho ba kung saan galing yung bagong awitin na inaawit ng mga pinagiging ganap at pinagiging sakdal? Batay sa hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero na kung papaanong si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din tayo mabubuhay na maguli. Amen po ba tayo ron? Sangayon po ba kayo ron? Amen. Siya ang nagbubukas ng diwa ng unawa nating lahat, hindi po sa ating sarili. At tandaan po natin mabuti, mga kapatid at mga kaibigan. So dapat lang tayo makaramdam ng sakit dahil matagal nang nasaktan at tanibugo ang ating tagapagligtas sa atin, mga kapatid at mga kaibigan. Amen po ba? Amen. Ngayon, bigyan naman natin siya ng karangalan. Huwag puro sa sarili natin. Amen po ba? Naunawaan natin itong the great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. Naunawaan po natin, for thy judgment are made manifest. Ito mo, ang gawain ng Iglesia ng Bundok ng Zion, makikilala nyo, nagpapatotoo sa social media. Nagbabalik ng maraming karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan sa nagsugo sa akin. Ang Panginoong Jesucristo nagsugo sa akin. Inihaayag ko yung kanyang larawan ng pagka-Diyos, Espiritu, ang ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya marami bang mananagot pagdating ng ating tagapagligtas dito sa sanlibutan eh. Amen po ba? Amen. Eto, hayag na hayag ko, hindi matatakpan ito, hindi maitatago sa dilim ito. Kaya matatapos din ang kadiliman, matatapos din ang kasamaan, mahahayag din ng liwanag ang katotohanan sa buong sanlibutan. Mapupuspos na kabanalan ng Iglesia ng Bundok ng Zion, magniningning sa kaluwalhatian ng Iglesia ng Bundok ng Zion. All over the nations, I declare in the name of Jesus in the resurrection. Naunawaan niyo yung merong relasyon sa pananampalataya. Yung tinatahanan ng armor of God, yung nakakomplete armor of God, na ipapaliwanag yung lahat ng baluti. Naunawaan po natin yung sinugo, ipinapangaral yung ginawa ng nagsugo, nagbabalik ng maraming papuri, nagbabalik ng maraming kadakilaan at kaluwalhatian sa ating tagapagligtas, yung nangangaral all over the nation in the seventh continent, walang bayan. Kaya po, paki-upload yung Bible nyo sa gadget nyo. Mulat na rin tayo sa technology. At kung ito ay nauunawaan natin, magkaisa tayo ng pananampalataya at idalangin natin ang ating bansang Pilipinas na dito natupad ang sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias na luluwalhatiin ang Diyos ng ating mga ninuno. Itinuring na kaibigan si Father Abraham dahil nag-ihain si Isaac, inisip na ni Father Abraham na kung mamatay si Isaac, muling bubuhayin ng Panginoong Diyos si Isaac. Nagalang ang Panginoon Diyos kay Father Abraham at itinuring siyang tunay na kaibigan. O ngayon, naunawaan po natin, mismo ang Panginoon Diyos ang nagpatunay sa maraming mga bansa sa buong mundo ng buhay maguli yung ating tagapagligtas. Kaya last days na. Amen po ba? Kaya tumatawag ang Panginoong Jesucristo, paunlakan natin, huwag natin baliwalain ito at mananagot tayo at marami pang darating na mga kalamidad eh. Amen po ba? Ngayon, kung ito talagang didingin at pamumuhay na natin ilalayo tayo sa mga panganib at kapahamakan darating sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. At kumaunawaan na natin kumaunawaan na po natin paniwalaan natin at magkaisa tayo ng daing at pagsaguni sa Panginoong Jesucristo. Idalangin natin yung
Presidente ng Republika ng Pilipinas at yung kaniyang mga kabinete na magkaroon na talaga ng pagkakaisa sa pamumuno at na talagang ibuhos na ang pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Dahil ang bansang Pilipinas ay magniningning sa karangalan. Amen po ba? Amen. Ang bansang Pilipinas po sa dinami-dami ng napakaraming mga bansa sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga, ang bansang Pilipinas lamang po ang may katuparan ng hula ng mga banal na propeta na dito luluwalatiin ang iisang Diyos na tunay ng Israel. Amen po ba? Ano ang pangalan ng kaharian na tinayo sa bansang Pilipinas na niluluwalhati ngayon sa panahon ng kawakasan? Iglesia ng bundok ng Sayon ang may hula ng mga banal na propeta na ginaganda ng tahanan sa langit ang bawat individual na magiging participant at mananalig at sasampalataya sa pagkabuhay na maguli ng ating hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na nakatayo sa bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Mananahat sa puso ko at sa puso ko ang katuwiran ng patotoo ng ating hukom ng mga hukom. Kapatid at kaibigan, kung gusto mo na huwag kang mahatulan sa muli niyang pagparito, naririnig natin yung tinig, paunlakan na natin, paniwalaan na po natin. Wala pong bayad dito. Siya nagbubulat ng diwa ng pananampalataya natin. Dahil since birth, sa pasimula pa lang, nadayanan ni Satanas si Eva at naging ipiktado ang lahat ng henerasyon ng pagiging tao natin. Amen po ba? Ang Panginoong Jesucristo po ang Espiritu na nagbibigay buhay na tumatahan sa puso natin yung katwiran ng patutuo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli na siya ang nagbibigay ng buhay na alaala na sa muli niyang pagparito, sino mang nananatiling tapat hanggang wakas ang magtiis hanggang wakas maliligtas. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Are you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? Kapatid at kaibigan, Amen. dito nyo lang po maririnig ang may katiyakan na mga watchman servant na nag-iintay na tinatawag na tayong lahat. Iniimbitahan na tayong lahat. Last days na po. Ngayon yung nakita niya sa panahon ni Noe, nakita na naman niya na ang mga lakad ng tao ay masasama na ang pag-iisip. Sadya nang naging matayog at mapagsarili ang tao. Sadya nang mapagmarunong ang tao. Sadyang mapag-ibig sa salapi. Sadyang mapag-ibig sa mga bagay na mga nasisira. Kaya ito na yung natatanging araw, the day of the Lord is Sabbath keeping. Itinayo ang Sabbath para sa mga mananampalataya. Amen po ba? Amen. Mamahinga na tayo dahil talagang magaganap at magaganap na ang lahat ng sinabi sa mga banal na propeta sa panahon ng kawakasan. Eto Judgment Day na. Binibigyan na tayo ng pag-asa sa pag-iintay na mabuhay na tayo ng may pananalig at pananampalataya na meron tayong paniniwalaan na tanda na ibinigay na natupad, nangyari yung sinabi sa mga banal na propeta na pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan na tayo ang iginawa ng last will testament na tutuparin natin na mayroong patotoo yung mga tagapagmana ng kanyang pangako na nagtangi na ng isang araw. Amen po ba? Mapanganib yung itinanging huling panahon. Wake up, brother and sister in Christ in the resurrection. Wala na tayong magiging dahilan dahil nangyarit na hayag ang lahat ng ebidensya na nasulat sa banal na kasulatan na sa banal na bundok ng Sayon magniningning ang tala sa umaga. Dahil lahat tayo ay pinagkakalooban ng tala sa umaga. Ang Panginoong Jesucristo ang tala sa umaga na mananahan sa puso't isip natin. Yan yung selyo ng pananampalataya natin. Nagpapatotoo tayo sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin, kaya tayo maawit ng mga bagong awitin ngayon. Nakarelated tayo sa hula ng mga banal na propeta. Pag sinukat yung inaawit natin, merong prophecy, merong testimony ng mga banal na apostol ng Kordero, yung praise and worship natin. Kaya hinahainan natin siya ng handog ng pagpupuri at pagpapasalamat
dahil tinubos niya tayo sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan po ba natin, kaya tayo nagpupulit umaawit? Hinahainan natin siya ng mabangong hain at pasasalamat. Dahil siya lang ang may kapangyarihan tayo gisingin at tubusin sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Naunawaan po natin, kaya tayo umaawit. Hango sa hula ng mga banal na propeta inaawit natin. Hango sa paniniwala ng mga banal na apostol ng Kordero inaawit natin. Amen po ba? Napakadalisay at napakadakilang praise and worship na pagpupuri at pagpapasalamat. Saan mo nangyari yung katanggap-tanggap at mabangunghain ng mga pagpupuri ng mga itinakda na tagapagmana na pinagiging ganap niya at pinagiging matuwid niya na gaya ng Panginoong Jesucristo ng banal na yung mga nag-aawitan ng praise and worship na nagpapasalamat sa ating tagapagligtas nilalang niyang bagong nilalang kawangis niya na banal din. Amen po ba? Amen. Meron akong iglesia na nilalang ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala na banal. Amen po ba? Amen. Kaya nga dito pa lang sa sanlibutan, pinagiging banal na tayo. Pinagiging ganap na tayo. Amen po ba? Naunawaan natin yung digmaang nangyayari ngayon. Maraming magiging wounded ngayon Patutupad na itong naririnig nyo ngayon. Saan natupad dito? Doon sa mga tinawag, sa mga iniimbitahan. Magpahinga tayo at magsisi na tayo, mga kapatid at kaibigan. Walang bayad dito. Nakahain dito sa buong mundo ngayon. Ipanalangin natin yung ating Presidente ng Republika ng Pilipinas sa kanyang pamumuno upang magkaroon na ma-unite na yung kanilang pamumuno na talagang magmalasakit na sa sambayan ng Pilipino. Amen po ba? Amen. Kung paano may sumira ng pangalan ng ating senior president na nakalipas ngayon naman talagang sambayan ng Pilipino rin ang nagkaisa para muling manumbalik sa pamumuno ang ating Pangulo Bongbong Romualdez Marcos. Amen po ba? Amen. O ang Panginoong Jesucristo, sinira rin ang mga oposisyon nito ng mga bulaang makakanan. O sino ngayon na magbabalik ngayon nito at magpapadunay? Ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. O yung mga oposisyon ngayon sa bansa ng Pilipinas, magkaisa na po tayo at magmalasakit tayo sa bansang Pilipinas. Sampalatayaan na natin yung pagkabuhay na magulit. Ipanalangin natin yung Presidente ng Pilipinas at maging payapa yung kanilang pamamahala sa ating bansa. Amen po ba? Dinggin ang ating tagapagligtas, yung daing natin sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung 31 millions na nagkaisa ng pag-iisip, nagkaisa ng diwa? Naunawaan po ba natin? Hindi pa tayo tapos, mga kaibigan. Kailangan ng dalangin at pagsangguni sa Panginoong Jesucristo ng ating kagalang-galang na Presidente Bongbong Romualdez Marcos, ang kanyang Vice President. Kaya sila iniluklok dyan para sila mamuno at magmahal sa bansa ng Pilipinas na may nagaganap sa bansang Pilipinas. Luluwalhatiin ang Diyos ng Israel sa perlas ng silanganan ng kanyang kaharian. Sino-sino yung mga kaharian dito? Di ba ikaw at ako ang kaharian dito nagaganap ng panukala ng Panginoong Jesucristo na magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli? You and me, that is the kingdom of God. You and me, that is the house of God. Ano ang pangalan? Iglesia ng bundok ng Sayon na biniganda ng tahanan sa langit. Recorded in heaven. Manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Kaya ganyan katibay at katatag ang Iglesia ng bundok ng Sayon. Manggagaling po sa apat na sulok ng panig ng mundo yan. Sa silangan, kanluran, timog at hilaga, mga naghugas ng damit ng karamihan. Ipinaggayak ng damit ng kabanalan ng kordero, na nilinis ng dugo ng kordero, ang pinagiging banal niya na nag-iintay at nakikibaka. That is the Great Tribulation.
Natawaan natin yung pagkakakilanlan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. May patotoo, ano? Nasa ilalim ng kapighatian ng kahirapan ng sanlibutan. Pero nakagaganap po, inahayag ang kalooban ng Panginoon Diyos sa banal na bundok ng Sayon sa matinding kahirapan, nakatawa-tawa sa paniniwala. Ang Panginoong Jesucristo man ay nilait at hinamak at pinagtawanan nung itayo niya ang walang hanggang kasaysayan ng paniniwala nating lahat. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung mga recorded sa langit, yung mga iniimbitahan, nasa ilalim ng kapighatian, mga naglinis ng damit ng karumihan. Kapatid at kaibigan, huwag mong babaliwalain ito. Pagkakataon na natin para takasan natin yung mga bula ang aral ng sanlibutan. Specific po ang katuparan ng tanda na paniniwalaan natin para makatakas tayo sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Walang ibang pangalan sa silong ng mga langit kundi sa pangalan ng Jesucristo natin. Ilalagak yung paniniwala natin na saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Patutunayan natin ngayon yung pinatunayan ng Diyos Ama nung buhayin siyang maguli. Amen po ba? Ngayon, sa naririnig natin at hindi natin ito paniniwalaan, pananagutan natin ito sa ating tagapagligtas. Ang sabi ng ating tagapagligtas, sino mang kikilala sa Panginoong Jesucristo sa harapan ng maraming tao ay kikilalanin niya sa harapan ng kanyang Ama. Sino mang hindi kikilala sa harapan ng maraming tao, hindi niya kikilalanin sa harapan ng maraming anghel sa kalangitan at sa harapan ng kanyang Ama. Amen po ba? Amen. Amen. Maliit na bagay na paniniwalaan natin. Gusto nyo aksipin tayo ng ating tagapagligtas sa narinig natin. Kapatid at kaibigan, panahon na, naginigising tayo sa paniniwala. Iminumula tayo. Hindi matutularan ng kagalakan ng kaligtasan ibinigay niya regalo sa iyo at sa akin. Sa lahat ng tatanggap at maniniwala at manidilibid sa pagkabuhay na maguli. Kami po'y nagagalak na nagpapasalamat na ginamit kami ng ating tagapagligtas through social media na mahayag itong walang hanggang karakter na kabutihang ginawa niya na ayaw niyang mapahamak ang sino man. Amen po ba? Kaya ini-encourage namin lahat ng makakapanood ng channel ng Bundok ng Sayon. Sampalatayanan natin ang Panginoong Jesucristo na siya ang tanda ng kaligtasan natin bawat isa. At dumalangin tayo sa Panginoong Jesucristo upang ang lahat ng resources ng kayamanan ng bansang Pilipinas na dito nakalagay sa pulo ng mga dagat ang kayamanan ng bansang Pilipinas, mag-i-explore na at talagang yung ekonomiya ng ating bansa maranasan na ng sambayan ng Pilipino at meron nang lumulwalhati sa isang Diyos na tunay ng Israel. Amen po ba? Amen. Amen. Mapalad ang bansang Pilipinas na may isang Diyos na tunay na pinaniniwalaan. Amen po ba? Dito lang po natupad yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta sa pulo ng mga dagat. Dahil ang bansang Pilipinas lang po ang katanging-tanging bansa na mayroong 7,000 more than islands. At dito po, sa perlas na silanganan natupad ang sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, nalulwalhatiin ng Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob, na meron tayong tanda ng patotoo na paniniwalaan na may relasyon lahat na nagpapatotoo tayo, na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Ano po ang sabi sa atin sa 1 John chapter 2 verse 27? Ito, yung habilin sa atin na maraming naparito mga bulaang nangangaral na binitima ang pusong walang malay. Ang sabi niya, sa lahat ng gaganap at maniniwala sa pagkabuhay niya maguli, hindi na tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw ng mga antikristo mangangaral. Amen po ba? Amen. Dahil ginawa tayo ng karakter na walang hanggan, na saksi tayo nagpapatotoo sa ginawa niyang karakter na paniniwalaan natin yung patotoo na ginawa niya, na yan yung selyo ng puso't isip natin at paniniwala na hindi nawawalay sa labi natin yung paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, kaya tayo nagpapatotoo. Amen po ba? Amen. Huwag na tayong makinig sa mga nangangaral na hindi batay sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Ano sabi kay Apostol Pedro na kinausap ng Panginoon Diyos na sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia at ibibigay ko ang susi na walang kapangyarihan ng Hades ng kamatayan. Maliwanag po ba?
Ano man ang talian sa langit ay tinalian sa lupa. Ano man ang tinalian sa lupa ay tinalian sa langit. Nanawaan po ba natin yung panali, yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin, that is the key of our faith. Jesus Christ is the key of our faith. Amen po ba? Ano sabi ng ating tagapagligtas na narinig natin? Kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Mararating natin yung finishing line ng ating pananampalataya. Amen po ba tayo ron? Naunawaan na natin yung kalagayan ng iglesia na itinayong sikap ng Panginoon Diyos sa ibabaw ng bato, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol ang lahat ng mga bagay na gagawin niya, kaya po ang mga banal na apostol ay namulat sa pananampalataya at ginising niya ang diwa ng mga alaala sa pananampalataya. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Kaya nagpakita ang Panginoon Diyos sa mga banal na apostol para magising sa paniniwala. Ngayon, tatanggapin natin ang kapangyarihan galing sa langit sa pamamagitan ng Jesucristo. Manatili tayo sa banal na bundok ng Sayon dahil dito lang iniimbitahan ng maraming mga bansa na may pag-asa sa kaligtasan. Dito lang iniimbitahan para magsaliksik at mag-aral at maglagak ng paniniwala at magpatotoo sa pagkabuhay na maguli. Dahil ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na, marami nang nagaganap na sakuna at kalamidad na hindi na natin inaasahan ngayon. Kaya kabilin-bilinan, mga kapatid at kaibigan, isama natin sa panalangin ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Naniniwala ako na mag-i-explore ang kayamanan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Magliliwanag sa kaluwalhatian at maraming bansa ay mangangailangan sa bansa ng Pilipinas at hindi lang sa kalakal, kundi sa paniniwala at katiyakan ng pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung mga tagapagmana ng Last Will Testament na pinagtangi ng last days na mangilin at magsisi na, takasan na yung mga walang kabuluhan, tradisyon at kultura. Huwag na tayo dyan maging abala, kundi mag-iipon na tayo ng kayamanan sa langit na tumatagal, walang sumisira. Amen po ba? Huwag yung kayamanan sa lupa na nasisira, inuubog at nabubulok. So ano bilin sa atin? Ang aklat ng Kordero ay inilagay sa iglesia ng bundok ng Sayon. Ang naniniwala ay hindi mapapahiya, sabi ng ating tagapagligtas. Amen. Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. 1 Peter chapter 2 verse 6, 1 Peter chapter 2 verse 9. Tayo po ang iniimbitahan na sariling bayang pag-aari na tinawag at pinili na ginawang saserdote. Amen. Na ipinapahayag natin yung karangalan ng ating tagapagligtas sa madilim na sanlibutan. Matatapos na ang kadiliman at magliliwanag na, sunset na, nahayag na ang patotoo ng ating tagapagligtas sa buong sanlibutan. In the seventh continent all over the nations, God is alive in the name of Jesus in the resurrection. Amen. Naunawaan po ba natin yung pananampalatayang may gawa na hayag na sa social media bilang remnant na tagapagmana ng huling pangako? Tayong lahat ay tagapagmana ng huling pangako ng kaligtasan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Naunawaan po natin yung sinabi kay Apostol Pedro, yung sinabi doon sa Revelation na pangit-dain ay pinakita kay Apostol Juan. Ano sabi doon sa vision ng iglesia ng bundok ng Sayon? Ano ang ipinakita kay Apostol Juan na mangyayari sa muling pagparito? Na sinabi ng tagapagligtas natin na nag-imbita sa ating lahat kung ano yung ginawa niya, na halimbawa na meron tayong lahat ngayon, ilan man ang tawagin sa silangan, kanluran, timog at hilaga, sa atin siya lahat. Sa iyo, sa akin, sa atin, sa buong pamilya niya, sa buong sambahayan niya, yung selyo ng patotoo, at hindi mawawalay sa angkan at lahi at mga lahi natin. Amen po ba? Amen. Ano sabi, pagdating sa pangitain, pinakita kay Apostol Juan, mapalad ang tumutupad ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. Mapalad ang tumutupad at gumaganap o nakikinig at naniniwala ng hula ng aklat na ito. Ano sabi ng ating tagapagligtas na nag-imbita sa atin ngayon?
Kaya tayo iniimbitahan, mapakanib na ang panahon ng kawakasan. Ang sabi ng ating tagapagligtas sa iyo at sa akin, kapatid at kaibigan, ako'y magaling paparito. Mapalad ang tumutupad ng aklat ng hula na ito. Amen. So sa lahat po ng listeners at partakers at participant ng Panginoong Kristo, ng followers, nasasampalataya at maniniwala at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Maraming salamat po sa lahat ng listeners, sa lahat ng mga participant ng Panginoong Kristo na nakarinig ng mabuting balita na ang hatid ay kapayapaan at katiyakan ng ating kaligtasan sa pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito na datnan tayong tapat na nabubuhay ng may pananampalataya. God bless to all people of Zion, nationwide, worldwide. Amen, amen, and amen. To God be the glory in the name of Jesus, in the resurrection. Napakadakila mga kapatid at mga kaibigan na patuloy tayong manatili sa bayan ng ating Panginoong Diyos sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, sapagkat dito mga kapatid at mga kaibigan, dito tayo pinupuspos ng karunungan, kaalaman at pagkaunawa ng ating Panginoong Diyos upang ang ating mga lakad ay maging ayon sa kanyang dakilang kalooban. Purihin ang ating Panginoong Diyos na dumataan sa ating puso at isipan. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Patuloy natin kagalak na awitin mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy tayong magtaas ng ating dalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay naririto ngayon sa katuparan ng iyong propesiya na sinilita mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Amen. Nandito sa bansa ng Pilipinas, luluwalhatiin ka ng iyong mga bayang hinirang ng lahat ng mga tao na nananahan dito, na sa pamamagitan ng bayan ito ay itinayo mo sa pamamagitan ng iyong katwiran. Tunay nga, Panginoon, na ito ay lalagkanap sa buong sanlibutan upang saan mang panig ng mundo, sa lahat ng mga tao na tatawagin mo, ay sama-sama kami magtaas ng pagpupuri at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ayon sa minagaling ng iyong kalooban, natupad sa amin ang hula dito sa bansa ng Pilipinas, na ang aming pagluwalhati sa iyo ay kinikilala mo sapagkat pawang iyong kalooban, pawang mga bagay na sinita mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta, kung gaya't kami naman ay nagagalak na tuparin ang lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay, sapagkat alam namin na ikaw ang nakakataho ng aming mga puso't pag-iisip, nalalaman mo kung ano ang nilalaman ng aming mga puso, kung kaya't ikaw naman ang Diyos na mahabagin, na nagbibigay ng lahat ng mga bagay sa katuparan ng mga bagay na sinilita mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta.
Ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay patuloy namin ipinagpapasalamat sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord.